Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan when evidence. Naku, grabe talaga. Showbiz tayo ngayon ha. Pero i-connect natin sa politics. Naku, grabe ang mga nagsilabasang issue. May kakampi, may against din sa kay Maris Racal. Oo. Dahil sa issue ni Maris Racal, binalikan ulit yung post ni Maris Racal tungkol sa mga Duterte. Sabi ng ilan, nakarma si Maris. Kasi kilala naman natin si Maris Racal bilang kakamping. Tapos sinabi ng iba, karma yan galing sa mga Duterte. Tinan mo Maris, nagsasuffer na ang karir mo. Nako, ito kasi ang naalala ng mga netizen noon kay Maris Racal. Ano yan kabibig? May post kasi si Maris Racal noon na kung saan nag-trigger ito ng ilang sari-saring komento dito. Yan ay pinost si Sebastian Duterte. Ito remove your rose-colored glasses, bansa natin duguan. Positive na sukang-suka na ang government, good people are outnumbered. This is the time na kung saan, ano ba itong, sa Duterte to that time, kung saan nag-trending si Maris na persona ng grata daw si Maris sa Tagum City that time na talagang bukang bibig ni Maris na, ano daw dito, Duterte government, kasagsagan ito ng pa-close ang ABS-CBN. Tapos, naalala ng mga netizen. Naku, ano ba yan, Maris? I'll touch myself na lang. Yun, tawag ito, nag-reminisce ang mga netizen sa ginawang pambabastos ni Maris Racal sa gobyerno ni Pangulong Duterte na di umano'y Mindanawan ka, Mindanao ka dahil, pero bakit ganito yung pa-reaction mo? Naintindihan ng mga tao na si Maris ay pro-ABS-CBN. Pero hindi rin naintindihan ni Maris kung bakit na-close ang ABS-CBN. Kaya, sabi ni Maris, the time, remove your rose-colored glasses. Bansa natin duguan na. Positive na, sukang-suka na ang government, good people are outnumbered. Pero may nabasa akong chika mga kabibig. Ano ba yan? Nag-react si Christian Gasa sa issue ni Maris Racal ngayon. Hala, na, di ba? Ito na-shock lang ako kabibig na ito yung pinost na isang netizen. Ano ba yan kabibig? Teka muna kabibig, i-share ko talaga. Di ba si Maris ay humingi ng apology sa lahat ng mga taong na-involved, the same time nakabasa sa mga screenshot. Pero ito ang napansin ng mga netizen. Bakit may script? Today, I will be speaking from my heart. Lahat ng sabihin ko ngayon galing sa puso ko. Tapos, while on set, may script. Ay! Di man lang totoo ba na may script yung ginawa ni Maris Racal, yung paiyak-iyak niya? Kayo na ang bahala ha. Ewan ko. Pero I'm sure naman sa sa interview ito ni Maris Racal. Ito yung script or baka na-memorize ni Maris Racal yung dapat niyang sabihin. Alam niyo na, pag-artista, kailangan ibangon ang karir. Kasi ngayon lugmok ang karir ni Maris Racal, mga kabibig. Marami nasabi na mahirap makabawi daw si Maris Racal. Pero malay natin, makakabawi din yan si Maris Racal. Alam mo naman ang issue. Ngayon trending, later on, after 2 weeks, wala na. Diba? Balik agad sa trabaho, move on, pag may time. Diba mga kabibig? Pero hindi pa rin mawala sa isip ng mga supporters ng Duterte na karma yan ni Maris na ginawa niya ni Duterte. At ito pa ang nabasa ko kabibig na post ni Zian Gasa. May post si Zian Gasa tungkol sa acting-actingan daw ni Maris ngayon sa kanyang apology, kanyang statement. Sabi ni Zian Gasa, alam naman si Zian Gasa, pumalag si Zian sa drama ni Maris. Sabi nito, hindi totoo na alam ni Rico. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na malinis siya at hindi niya niloloko yung tao. Ay, palakin natin ha, para kitang-kita nyo. Ito pa. Hindi totoo na June 2024 niya lamang pinatulan si Anthony. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na walang nangyaring overlap sa dalawang lalaki. Hindi totoo na hindi niya alam na si Anthony pa at Jam. Kaya nga sinisigurado delete ng buong convo. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na siya ay biktima lang din dito. Hindi totoo na she took accountability for everything. The entire official statement was designed to save her image and career by portraying herself as one of the victims of Anthony. Na kami mga lalaki na naman ang mali at masama. Totoo na for the last 1 year ay very vulnerable siya. Wala sa tamang hulog ang kanyang pag-iisip. Her mental health is not stable to the point na kailangan niyang i-let go si Rico. Hindi siya makapag-desisyon ng tama sa buhay, kaya nga pinatulan niya yung may jowa.
Totoo na si Anthony ang naging sandalan niya all these months. Totoo na blinded siya sa tunay na motibo ni Anthony. Nagagamitin lang pala siya nito as trophy girlfriend while keeping all the private messages and photos. On that note, at some point, totoo na biktima din siya ni Anthony. Hala? Biktima din pala itong si Maris Racal. So user, si Anthony? Nako, lesson. When you're broken and very vulnerable, you should distance yourself from any kind of romantic relationship. 90% of the time, it will lead to a clusterfuck disaster. Yung tao na kinababaliwan mo noong broken ka, ay pandidirihan mo na lamang kapag naging okay ka na. Kasi ito ang statement ni Maris when I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. I know that I was wrong. I came clean right away. I told my ex, Rico Blanco, everything, and I admitted things to him, and then we broke up. Oh, kaya pala, yun pala ang sinabi ni Christian Gasa na hindi totoo ang mga sinasabi ni Maris. Oo. Hindi totoo na alam ni Rico. Okay. Ito pa ang mga chismosa tayo ngayon ha. Ito pa ang mga posting ni Albert ni sa ating very credible source. Hindi daw dinidelete ang mga messages kasi pinagmamalaki daw niya sa mga kaibigan niya na kinakantot niya si celebrity girl. So ito si Anthony to. Trophy girlfriend kasi overwhelmed pa at ngayon lang ata naka-artista. That explain kung bakit yung mga sweet photos nila ay halos kuha. Kakatawag lang sa akin kasi napanood daw yung live ko. Friend siya nung isang friend ni Guy. Napasahan daw siya ng mga intimate photos nila sa isang Telegram GC na puro lalaki. Kaya pala hindi nagdi-delete. Gets ko na ngayon. So biktima si Maris Racal sa pagiging user, sa nagiging trophy girlfriend itong si Maris Racal. Literal na hindi pa open letter sa ex ni Guy. Ate, next time kapag mag-upload ka ng mga screenshots, mga kabibig, marami na nag-turn down ngayon sa mga tawag dito sa mga sponsors ni Maris Racal. Oo. One endorsement na ay talagang tinanggal as their endorser. Oh, big yun na. Yun ang ating trending news ngayon na talagang pinag-uusapan. Social media. Oh, so ano ang komento niyo? Nakarama na ba si Maris Racal? Ako naman naawa ako senti si Maris Racal na akala niya ay naghiwalay na si Anthony at kanyang jowa. And very unfair naman na ang tawag dito, naging trophy girlfriend si Maris Racal. Diba? Vulnerable si Maris, broken si Maris, tapos ginaganon si Maris. Nakawa rin tayo kay Maris kasi babae din, mga kabibig. Pero sana magsalita din si Anthony sa kanyang side. Sana maging gentleman si Anthony on giving her official statement. Kung ako naman si Anthony, no, ako niya kasalanan. Ano kasalanan, kabibig? Sila na may alam kung ano mga kasalanan nila. Yun lang po mga kabibig yung ating Let's Live for Today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Do you think nakarama si Maris Racal sa mga Duterte? Ito na ba ang simula ng pagbagsak ng karera ni Maris Racal? Or makakabangon ba si Maris Racal ngayon? Ano ang mangyari sa love? Sino ang pipiliin ng ABS-CBN na iangat ang karir, tulong iangat ang karir? Maris Racal or si Anthony? Ano ang mangyari sa karir ni Anthony? Baka hindi na to pa sila ng ABS-CBN. Kasi simula pa lang ang pangalan ni Anthony pero bagsak na. Pwede bang i-blame ang girlfriend ni Anthony na siya ang maging rason kung bakit babagsak ang karera ng kanyang ex-boyfriend? Ngayon ako mga kaibig. Yun lang mga kaibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.